Nakakalungkot lang dahil lang sa request ng isang reliyon. May isa diyang nakatanim, walang iba kundi si Jovic Rimulya. Naaso talaga yan ng mga Duterte. Pati si Boying, aso yan. Yan ang ating gagawin ng reaction ngayon yan, yung taong yan, na kahit anong gawin niyang pagtatakip sa kanyang mukha ay lalabas pa rin yung kanyang katotohanan. Kulay, anyo, ugali, pagpananalita at kilos. Subalit bago yung lahat ay gusto ko munang bumati ng magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid, saan man panig kayo ng mundo. Kumusta na po kayo lahat? May mga tao talaga na hindi na magbabago kahit kailan. Sabi ka ng mga matatanda, ang ahas, magpalit man ng magpalit ng balat niya araw-araw o kahit oras-oras pa, ahas pa rin yan. Yun pa rin ang kulay niya, yun pa rin ang kanyang pag-uugali, ganun pa rin ang kanyang hugis, anyo, dalawa pa rin ang dila. Ganyan po ang ahas, hindi na magbabago. Ganyan ang nangyayari kay Epifanio Labrador. Nagkukunwari na may mapagpakumbabang loob, pananalita, na kunwari ay nag-under Bible study siya, sapagkat noong nakaraang araw ay palabas po natin dito sa ating channel na para bagang siya ay naihipan ng isang hangin na para bagang magbago na siya. Subalit hindi po siya nakapagtiis, hindi nakapagtimpi. Ganun pa rin lumabas yung kanyang kulay. Totoong kulay, totoong anyo, totoong pananalita. Pinunana naman niya ang Iglesia ni Cristo. Tingnan po ninyo yung kanyang title. Tingnan po ninyo. Pagmasdan niyo po mabuti yung title ng kanyang video. Ayan. Anong masasabi po ninyo pagka ganyan? Ano ang papasok sa isip, mga kapatid? Hindi ba't mapagkunwari yung taong yan? Sapagkat sa kanyang video na yan ay nang mapanood ko po ay pumapanig siya kay General Torre. Binanggit niya lahat ng accomplishment ni General Torre mula po noong siya ay CIDG pa lamang. Yung pagpapahuli kay Kibuloy, yung pagpapadala kay dating presidente sa The Hague, Netherlands. Ang pinagbubuntunan niya ng kanyang galit ngayon ay yung mga Rimulya. Yung mga Rimulya daw ay tuta daw ni Duterte, Tatay Digong. At yan, sa video niyang yan ay dinawit niya. Ang sabi niya ay isang makapangyarihang relihiyon na nagdidikta daw sa kanila. Dahil natatakot daw kasi sa Cavite, Rimulya ang gobernador. Sinabi niya doon na kapag hindi daw susunod sa relihiyon na iyon, ay hindi na daw niya pakikinabangan ni Rimulya. Hindi na daw pakikinabangan ni Rimulya ang relihiyon na iyon. Alam natin kung sino yung tinutukoy niyang, kung alin yung tinutukoy niyang relihiyon. Sapagkat doon sa kanyang title ay binanggit niya Iglesia ni Cristo. Kaya napakasinungaling ng taong ito. Mandaraya. Ang mabuti po ay ipapakita ko po sa inyo yung isang clip ng kanyang video. Kasi nakikisimpatya siya kay Torre bakit tinanggal. Ang sabi pa kanya masama daw ang loob niya sa presidente natin ngayon, kay President Bongbong Marcos. Sa mga iba niyang video, pinupunan niya yung mga politiko na mayayaman, sobrang yaman, na kurakot naman.
Yung iba, minumura pa nga niya, nagsasalita ng masama. Kaya, yung totoo niyang ugali, yun na yun. Hindi na yan magbabago. Nagkukunwari lang siya, nagpapanggap. Kagaya lang yan ng atleta. Kung ano yung nakasanayan niyang style, yun na yun. Ito po, panoorin po ninyo yung isang clip sa kanyang video. Hindi ko na tuloy alam kung anong masasabi ko sa ating Pangulo eh. Sa totoo lang, dahil sa yabang niyang ni Remulla, kita-kita naman sa pagmumukha ni John Vic Remulla, mayabang yung putang inang yan eh. Ayaw niyang mataasan siya, ayaw niyang maano siya. Gusto niya lagi siyang nasa taas. Sa halip, nakinig siya sa sulsul. Nakinig siya sa sulsul ng isang trilyon na kung saan ay pinapakinabangan nila, lalong-lalo na dyan, hanggang Cavite. Natatakot si Remulla na baka hindi na siya manalo. Kasi alam niya, mapapakinabangan niya yung Remulla na yun, BBM, na may black voting. Eh, siniguro niya yung sarili niya, pinagbigyan niya yung isang trilyon. Huwag lamatin yung panahon na pag tumakbo siya bilang isang gobernador, matalo na siya. May paiyak-iyak ka pa eh. Yung kanyang background ay malungkot sapagkat parang nakikisimpatya siya kay Torre sa kanyang pagkakatanggal bilang PNP chief. Tuloy po natin. Masama rin ang load niya kay President Bongbong Marcos at doon sa isang makapangyarihang relihiyon na binabanggit niya. Masama ang loob ko sa ating Pangulo. Kaya sa ating Pangulo, sana mali ang iniisip namin sa iyo na natitigtahan ka na isang reliyon na iniisip mo makakatulong din sa iyo balang araw. Kapal ng mukha mo, John Vic Remulla. Sa maliit na pagkakamali, kahit wala namang pagkakamali, ginawa mo malaking pagkakamali dahil ayaw mo lang masingitan. Kaya kung putang ina mo ka, sana hindi ka na magasing bukas. Ha? Tarantado ka. Ganyan po kung magkunwari yung taong yan. Ganyan kung magsinungaling. Akala mo sino siyang mabait. Akala mo kung sino siyang marunong, matalino. Pinangungunahan niya yung mga pambabatas eh. Marami siyang sinasabi na bumabalik sa kanya. Yun lalo yung mga senador na makinabang di umano doon sa mga illegal na gawain. May mga binanggit siya ng mga senador na ilan lamang na hindi daw makinabang. Magmula po sa tawag nito, Senate President, talagang tinitira na niya yung mga senador. Para bagang napakatalino niya, sabi nga ni Senadora Dante Marcoleta, yung mga taong ganyan ay may mga sakit na kung ano yung gusto lang nilang sabihin, kung ano yung gusto lang nilang itanong, yun lang ang sasabihin nila. Yung mapapaniwala nila yung mga tao na nakikinig sa kanila na sila ang totoo. Subalit, kung talagang pag-aaralang mabuti yung kanyang mga pananalita, yung kanyang ginagawa, ay panlilin lang. Hindi na nga niya nababanggit sa kanyang mga video yung dati niyang mga binabanggit noon na mga politiko. Ang tinitira niya ngayon yung mga mayayamang politiko na kurakot daw. Dati may mga binabanggit siya na mga politiko na pinapasalamatan niya na laging nakasuporta sa kanya. Ngayon wala na. Kasinungalingan yung mga pinagsasabi niya noon na si ganito ay matuwid, si ganito ay karapat-dapat. Ganyan kasinungaling yan. Ganyan ang totoo niyang uugali. Kahit kailan, hindi na yan magbabago. Kahit saan pa siya magpunta. Alam naman po natin kung ano talaga yung dahilan ng pagkakaalis ni General Torre sa kanyang pwesto bilang PNP chief.
Ang daming nagbabalita, ang daming nagsasabi. Isa pa na kaya siya inalis ay dahil mayroong random na ginawa siya noon na pagpapalit ng mga opisyal, at yun ay hindi nagustuhan ng ibang mga opisyal. Lalong-lalo na po yung mga nasa NAPOLCOM, National Police Communication. Hindi lang niya matanggap. May paiyak-iyak pa siya eh. Kaya may kasabihan tayo eh. Kung ano yung ginagawa mo, mayroong kapalit yan. Sa ibang pananalita, karma. Karma. Kung naniniwala sila, maniwala man sila o hindi, eh talagang nangyayari yun. Sa Biblia, hindi lang karma ang mangyayari. Sumpa ang nasa Biblia. O, yung mga taong mataas ang lipad, matayog, mataas ang pride, pag ibinagsak ng Panginoong Diyos yan, walang makakaawat, biglang lalagapak, kahiya-hiya ang pagkalagapak. Marami nang sumubok sa iglesia na pabagsakin ang iglesia. Maraming naninira. Yung iba, wala na, hindi na makita. Yung ibang mga tagapagturo ng ibang relihiyon na talagang kung makapagsalita ng masasakit, kung ano-anong binibintang sa Iglesia ni Cristo, wala na, nasaan na sila? Hindi natin alam, pero walang ginagawa ang Iglesia ni Cristo laban sa kanila. Paninira yung mga sinasabi nila na kaya daw nawala yung mga yon, kaya daw hindi na makita, kaya daw hindi makalabas dahil pinagbabantaan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po. Dahil sa kanilang mga pinagsasabi, dahil sa kanilang mga pinaggagawa, pinagkikilos, inuusig sila ng batas. Batas ang umuusig sa kanila. May batas tayo eh. Oh, ang Iglesia ni Cristo hindi naman nang-aapi, hindi naman nananakit, tumutulong. Ganyan ngayon si Epifanio Labrador, kaya tago ng tago. Hindi niya matanggap yung pagkatanggal ni General Torres sa kanyang pwesto bilang PNP chief. Ginagawa lang niyang sangkalan yung magkapatid na Remulla. Pero ang totoo niyang layunin nasa Iglesia ni Cristo. Yung title pa lang eh, ayan, oh, ano ang layunin yan? Bakit niya ginawa yung title na yan? Kaya itong si Epifanio Labrador, walang pag-asang magbago. Kahit anong gawin niya sa kanyang buhay, lagi pa rin nakatakip sa mukha. May sombrero, naka-jacket ng mahaba, eh wala naman siya sa init. Ako po.